Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakainit na pahayag ni Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang si ZZ. Siya po ang co-founder ng Binance. Ayon sa kanya, oo nga't may panganib ang pag-invest sa crypto tulad ni Bitcoin, pero ang hindi pag-invest dito ay isa ring malaking panganib. Grabe, di po ba? Kung iniisip mong ligtas ka sa pamamagitan ng hindi pagsali sa mundo ng crypto, baka gusto mong pag-isipan ulit yan. Dahil sabi ni Ginoong ZZ, mas risky pa raw ang hindi paghawak ni kahit konting Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating pong nakikita sa larawan na ito ay si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang si ZZ. Siya po ang co-founder ng Binance. At ang source po ng balitang ito ay ang The Crypto Basic. Ayan, simulan po natin sa kung bakit po sinabi ni Ginoong ZZ na mas delikado ang hindi pag-invest kaysa sa pag-invest. Yan, ang unang punto ni ZZ ay oo, volatile po si crypto. Yan, volatile po ang crypto market. Alam natin lahat yan. Bigla po itong tumataas, bigla rin itong bumabagsak. Pero ayon sa kanya, kung lagi kang takot at hindi ka naglalagay ng kahit konti lang na puhunan dito sa crypto tulad ni Bitcoin, baka malampasan ka na ng panahon. Parang ganito yan. Habang lahat ng tao ay natatakot at hindi gumagalaw, may ilan na tahimik na bumibili habang mababa ang presyo. At pag dumating ang panahon na sumabog na si Bitcoin ulit, sila yung nakinabang. Yung mga nanatili sa gilid, sila yung naiwan. Sabi pa nga ni Ginoong ZZ, ito raw ay isang generational fiscal misjudgment. Yan, misjudgment. Ibig sabihin isang pagkakamaling pinansyal na hindi mo basta-basta mababawi sa buong henerasyon mo. Ngayon ay may dahilan ba ang mga tao para matakot sa crypto? Oo naman. Aminado si Ginoong ZZ na hindi po biro ang naging mga problema sa crypto space. Naalala po ba ninyo ang nangyari sa Terra? Yan, ang 3AC at syempre ang FTX. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot po ng malaking kawalan ng tiwala sa industriya. Marami ang natalo, marami rin ang natakot. Pero ayon po kay Ginoong ZZ, kahit pa dumanas ng mga pagsubok ang crypto industry, nakabangon pa rin ito. Sa katunayan, mula sa mga pinakamababang presyo, muling bumalik ang sigla ng market. Si Bitcoin ngayon ay mas mataas na kumpara sa mga nakaraang buwan at ang mga nag-hold sa kanya kahit noong bagsak pa ang presyo, sila ngayon ang panalo. Ngayon ay paano mo po mamamanage ang risk kung gusto mong pumasok sa crypto? Yan po. Dito po pumapasok ang mga tips ni Ginoong ZZ tungkol sa risk management o pamamahala ng panganib. May tatlo pong mahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo bago ka pumasok. Ayan, ang una ay ano ang worst case scenario? Ayan, kung sakaling bumaba sa zero ang nilagay mong pera, kaya mo bang mabuhay? Hindi ba maaapektuhan ang lifestyle mo? Ang sagot dyan ay dapat ay oo. Kaya dapat risk what you can afford to lose. Pangalawa, ilang beses mo kayang subukan? Kung natalo ka man minsan, kaya mo pa ba ulit? Ibig sabihin ay huwag lahat-lahat ang ilagay. Yan, huwag po nating ilalagay lahat. Dapat ay may reserve pa rin po tayo. Dapat marunong po tayo mag-diversify at hindi po tayo agad susuko sa isang pagkatalo. At ang pangatlo, alam mo ba ang ginagawa mo? Kung hindi mo naiintindihan kung paano po gumagalaw ang crypto, magbasa ka muna, mag-aral ka, dahil ang kaalaman ay proteksyon din laban sa maling desisyon. Ngayon is ano po ang pananaw ng ibang eksperto tulad naman ni Ginoong Michael Saylor. Yan, hindi lamang po si Ginoong ZZ ang may ganitong pananaw. Si Ginoong Michael Saylor, siya po ang executive ng dating MicroStrategy, ay nagsabi rin na ang risk ng crypto ay katumbas po ng potensyal nito. Ayon sa kanya ay hindi raw masasabi ng mga traditional na financial advisors na safe na si Bitcoin hanggang umabot ito sa $1 million. At kapag sinabi na nilang good idea na bumili ng Bitcoin, baka nasa $10 million na ang presyo nito. Kaya grabe, di po ba?
Ibig sabihin, habang natatakot pa ang karamihan, may ilang kumikilos na sa likod at sila ang unang makikinabang. Ngayon is ano po ang senyales na unti-unti nang tanggap si Bitcoin ng mga malalaking institution? Para mas maipakita kung gaano kalaki ang nagbabagong pananaw sa crypto, si Ginoong JP Diamond, siya po ang CEO ng JP Morgan, ay naglabas ng pahayag kamakailan. Ang kumpanya po nila na may hawak na higit $4 trillion na assets ay papayagan na ngayon ang kanilang mga kliyente na magkaroon ng exposure kay Bitcoin. Ang dating tinatawag na delikado at panganib na asset ay unti-unti nang tinatanggap ng malalaking bangko at saka financial institutions. Isang malinaw na sinyales na nag-iiba na ang ihip ng hangin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin dito sa Pilipinas ay napakahalaga po ng ganitong usapin. Alam naman nating maraming kababayan natin ang naghahanap ng extra income o pangmatagalang investment. Pero dahil po sa takot sa risk, maraming hindi sumusubok. Ngayon sinabi po ni Ginoong CZ, parang sinasabi niya sa atin na hindi po sapat ang wala kang tinaya. Kaya safe ka. Kasi habang safe ka, baka nawawala rin ang potensyal na kumita or mag-grow ang iyong pera. Pero syempre, huwag din tayong pumasok ng basta-basta lang. Dapat, gaya ng payo ni Ginoong ZZ, alam natin ang ating pinapasok. Mag-invest tayo ng ayon sa ating kakayahan at maglaan tayo ng oras para matuto. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay tama po si Ginoong CZ. Sa panahon ngayon, hindi na sapat na puro takot lang tayo. Kung gusto po nating umasenso, kailangan nating maging open-minded at saka strategic. Hindi ibig sabihin na kailangan nating ilagay lahat ng ating pera sa crypto. Pero kahit maliit lang, basta't alam natin ang ginagawa natin, ay malaking hakbang na ito para sa ating future. Ang mahalaga ay wag po tayong basta-basta nanonood lang sa gilid. Dahil minsan ang hindi po pagsali ay kasing peligro din ng maling desisyon. Ang susi ay edukasyon, disiplina at tamang pananaw. At ayan, sa kabuuan, sa susunod na isipin mong nakakatakot ang crypto, tanungin mo rin ang sarili mo. Hindi ba mas nakakatakot ang manatiling wala kang ginagawa habang ang mundo ay unti-unting nagbabago? Kaya pumili ka ng paraan na babagay sa'yo. Pero huwag mong hayaang palampasin ang oportunidad dahil lang sa takot. Dahil minsan ang hindi pagsubok ang tunay na panganib. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.